Bakit ang daming kotse? Tingnan natin. Ay pare, Taon-taon ganito pa rin, lahat nag-aasawa, tayo hindi. ikaw, magtrabaho ka lang, kumita pa ng pera. Taon-taon, blind date. Taon-taon, wala pa rin. Huwag mong isisi sa iba kung may mga apartment ka. Paano mapapangasawa ng iba ang Diyosa mo? Tama, basta't mayaman ka, paano ka mawawalan ng pag-ibig? Trabaho, trabaho. Sige lang. Tingnan mo, President Drayton. Bakit kaya muling nag-inspection si Miss Drayton sa site? Si Miss Drayton, ang ganda ng katawan. Di nga katakatakang siya ang top beauty ng Riverdale. Kung makakasama ko lang siya ng isang gabi. Okay lang sa akin mabawasan ng 10 taon ang buhay ko. Miss Drayton siya, ang lakas ng loob mo mangarap. Akala mo mapapansin tayo niyan? Ano naman, di ba pwedeng mangarap lang? Sige na, buhatin mo na yung mga bricks. Jonah Prescott, naalala ko sabi mo dati mayaman kang taga-capital. Oh, Nakasiping ka na ba ng kagandahan tulad ni Miss Drayton? ay Jesus. Siya? Ako? Oh, meron na. Pwede ka nang umalis. Nadroga ako at nakasiping ka. Huwag mong sasabihin kanino man. Umalis ka. Umalis ka. Ang yabang. Grabe ang kayabangan. Kung totoong mayaman ka, bakit ka nandito kasama namin? Tama. Di mo alam ang lahat. Sabihin ko sa'yo, noon, cash king ng capital ang tatay ko. Marami akong babae sa lahat ng dako. Hindi naubusan ng kasama. Anong nangyari? Tapos dahil nagtiwala ako sa maling tao, naisahan ako, muntik nang maubos ang yaman ng pamilya namin. Kaya, galit na galit ang tatay ko at muntik na akong palayasin, pinagtiyagaan ko raw ng 3 taon. Kaya nandito ako. Pinagtiyagaan, ha? Hindi ka naniniwala sa akin? Tingnan ko. Ngayon ang huling araw ko. Pagkatapos ng tanghali, eksaktong 12:00 tapos na. Babalik na ako sa prestihiyosong pamilya ko. Pare, kapag kailangan mo ng anuman, hanapin mo ako. Huwag kang magyabang, parang totoo, muntik na akong maniwala. Seryoso ako, ako ang mayaman. Nandito si Miss Drayton. Sige, bilisan, tara. Anak, saan ka pupunta? Gusto mo bang atakihin ako sa puso? Ma, tama na. Alam mo naman kung ano si Nick Patterson. Playboy lang siya, ipinagmamalaki ang yaman ng pamilya, laging nasa party. Sinasabi ko sa'yo, mas gugustuhin ko pang pakasalan ang isang construction worker kaysa kay Nick ang gago. Ikaw pala. Hindi ako yon, hindi ako. Sige, edi pakasalan mo ang trabahador na ito. Sige. Sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Hindi ako sasama. Anong ginagawa mo? Anong nangyayari? Bumalik ka rito. Teka. Huwag mong gawin yan. Huwag kang ganyan. Teka, huwag mong gawin yan. Anong ginagawa mo? Pumasok ka. Huwag mong gawin yan. Bumalik ka rito. Sa tingin mo, saan ka pupunta? Tigil! Kung tititigan mo pa, bubutasan ko ang mga mata mo. Sige. Anong pagkakataon, nagkita ulit tayo? Talagang pagkakataon. Dahil nagkita ulit tayo, pakisuyo, magpanggap kang boyfriend ko para harapin ang mga magulang ko. Pasensya na. Hindi ako interesado. Hindi kita matutulungan dyan.
Kung hindi ka papayag, isusumbong kita sa panggagahasa. Kung paano ko ikukwento ang nangyari noon ay depende sa mood ko. Ikaw ang malinaw na pumuwersa sa akin. Lalaki ako at nawalan ako ng dignidad ng walang dahilan. Ako ang biktima dito. Sino ang makakapagpatunay niyan? Kaming dalawa lang ang magkasama noon. Kung hindi ka papayag, tatawag ako ng pulis. Pag-isipan mong mabuti. Sige, ang lupit mo. Gagawin ko. Grabe na talaga ito. Hindi pa sapat na kinain mo ang dignidad ko, ngayon kinain mo pa ang una kong pagkakataon. Na magpakasal. Makinig ka. Huwag kang magkaroon ng masamang pangarap tungkol sa akin. Ikaw lang ay isang panangga para tulungan ako harapin ang mga magulang ko. Kapag tapos na, quits na tayo. Sige. Dahil sinabi mo na ganyan, may hiling din ako. Sabihin mo. Hindi ka pwedeng katulad nung nakaraan na pumuwersa sa akin. Visit. Ngayon bumalik ka at makilala ang mga magulang ko at ipaliwanag ang lahat. Maligayang pagbabalik, Chairman Prescott. Chairman Prescott, siguradong pagod na pagod ka sa mahabang biyahe. Nahanap na ba ninyo ang aking anak? Naipadala ko na ang litrato ni Mr. Prescott sa aking mga tauhan. Kapag may balita ako tungkol kay Mr. Prescott, agad kitang pagsasabihan. 3 taon ang lumipas sa isang kisap mata. Ngayon ang araw na matatapos ng batang iyon ang kanyang mga pagsubok. Iniisip ko kung pagkatapos ng lahat ng mga taong ito ng karanasan, sa wakas ay naalis na niya ang pagiging pabigla-biglang iyon. Noong mas bata pa si Mr. Prescott, medyo pabigla-bigla siya. Ngunit laging matalino at maliwanag ang isip. Napakahirap ng 3 taong ito ng mga pagsubok. Sigurado akong magbibigay siya sa iyo ng isang kaaya-ayang sorpresa. Sana nga. Jonah, magpakita kang buhay kapag nakita mo na ang tatay ko mamaya. Kung mabubunyag ang takip na ito, isasakdal kita sa panggagahasa, maghintay ka lang na magdusa. Tama ang lumang kasabihan. Ang puso ng isang babae talagang ang pinakamapanganib na lason. Halos tapos na ang aking 3 taon ng mga pagsubok. Kung sakaling isakdal niya ako, hindi ba't kailangan kong magdusa ng isa pang 3 taon? Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Hawakan mo ang aking braso. Nanay, tatay, nakauwi na kami. Ang anak kong babae ay hindi naman talagang may relasyon sa manggagawang ito, di ba? Ella, sa wakas nakauwi ka na. Nick, ano ang ginagawa mo sa bahay namin? Nandito ako ngayon upang magproposisyon sa iyo. Magkakilala na tayo mula pa noong bata tayo, ang aking unang pag-ibig. Maaari mo bang bigyan ako ng pagkakataon na makasama ka sa buhay? Paumanhin, ngunit kami ay ikinasal na. Kamusta, Mr. at Mrs. Drayton? Ako, hindi ang iyong manugang, si Jonah Prescott. Ikaw. Ikaw yung trabahador mula sa construction site ni Ella? Ano? Trabador? Ako. Ella, nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Tingnan mong mabuti. Ella, naloko ka ba ng matamis na salita nitong lalaking to? Hoy, hindi ko alam kung anong klaseng gayuma ang ginamit mo kay Ella, pero binabalaan kita. Mas mabuting lumayo ka kay Ella. Kung hindi, huwag kang magalit kung magiging magaspang ako. Hindi tayo maghihiwalay. Anong gagawin mo sa akin? Ano naman? Ikaw ang may gusto nito. Ella, Bitawan mo. lumabas ka na rito. Kenneth Blackwell, anong ginagawa mo sa bahay ko? Tama na ang kalokohan. Tinatanong kita,
Yung kontrata para sa paglipat ng construction project sa Starlake Bay, pipirmahan mo ba o hindi? Huwag kang magmalaki. Sabi ko, hindi ko kailanman pipirmahan ang kontratang ito para sa paglipat. Sasabihin ko sa'yo, kung hindi mo pipirmahan ang kontratang ito ngayon, gigibain ko ang Drayton Manor hanggang sa maging abo. Oh, tignan mo to. Isa na naman. Ella, halika rito. Ako na ang bahala dito. Nakita mong kumikita ang proyekto ng iba. Gusto mo namang agawin lang. Wala na bang batas? Sagutin mo ako. Batas? Dito sa Riverdale, ang aming Strong Vigor Group ang batas. Gusto kong makita kung sinong may lakas ng loob na makialam. Ito, hindi ba't ito si G. Prescott na binanggit ni Jiang Blackwell? Anong kinalaman niya sa pamilya Drayton? Ayos lang. Para na rin kaming mag-asawa. Ang negosyo mo ay negosyo ko rin. Ginoong Prescott ay manugang pala ng pamilya Drayton? Ginoong Prescott, pasensya na. Nagkamali ako. Hindi ko napansin na si G. Prescott pala ay ang manugang ng pamilya Drayton. Hindi ko nakilala ang kadakilaan mo. Nagkamali ako sa pamilya Drayton. Nasaktan kita. Sana'y mapagpatawad ka, G. Prescott. Maging maawain ka sana. Aalis na ako ngayon. Umalis ka na. Sige. Aalis na ako. Sige, umalis ka na. Yona, sino ka ba talaga? Bakit siya natatakot sa'yo? Isang hamak na tao lang siya, hindi karapat-dapat na makilala ako. Kung ang tinutukoy mo ay si G.S. Blackwell ng Strong Vigor Group, kilala ko siya ng mabuti. Noong bata pa ako. Siya ang nag-aalaga sa akin. Sino ka ba para magkunwari? Kawawang manggagawa, makinig ka. Kanina nang nagsasalita si Kenneth, hindi niya inalis ang tingin kahit isang saglit sa akin. Kitang-kita naman ng lahat. Na ang G. Patterson na binanggit niya ay ako. Anong kinalaman mo? Alam ko na si G. Patterson ang tunay na may kapangyarihan. Akala ko pa naman ang manggagawang ito ay isang importante tao. Ginagamit pa niya ang apelyido ng pamilya ko. Anong pinagkukunwari mo? Akala mo kung sino ka. Masyado kang nagkukunwari. Kailangan ko bang gamitin ang pangalan ng iba? Tama na, isa ka lang maruruming kamay na magsasaka. Manggahas ka pang sumagot sa manugang ko, halatang hindi ka pa natututo sa totoong buhay. Ang aming pamilyang Patterson ay may mga negosyo sa buong Riverdale at ang aking ama ay kakapirma lang ng kasunduan sa Strong Vigor Group. Natural lang na si Kenneth ay magpakita ng respeto sa akin. Sino ka ba para magpanggap na isang malaking tao? Sasabihing si Jiang Blackwell ang nag-alaga sa'yo noong bata ka. Kung kilala mo talaga si Jiang Blackwell, bakit hindi mo siya tawagan para makita namin? Tama ka, Ella. Tingnan mo itong walang kwentang napili mo. Maghiwalay na kayo agad. Titingnan ko ang oras. Wala pang isang oras ang natitira, tapos na ang aking panahon ng pagsasanay. Hindi ko na kailangang tawagan siya. Siya mismo ang makikipag-ugnayan sa akin. Kumusta? Hindi mo mahanap ang lugar? Okay, nakuha ko na. Ginong, dumating ako ngayon at may dala akong mga espesyal na regalo. Pero ang tagahatid ay hindi mahanap ang lokasyon. Kaya sandali lang po, babalik ako agad. Ang bait mo naman. Magiging pamilya na tayo mula ngayon. Hindi mo na kailangang maging formal. Hindi ako tulad ng iba na hindi man lang nagdala ng regalo sa unang pagdalaw. Ginang, hintayin niyo ako sandali. Sige. Sige, umalis ka na. Anong ginagawa nyo dyan? Nakatayo lang? Magmadali kayo at ayusin na ang papeles ng paghihiwalay. Tara na, lahat. Tungkol naman sa proyektong ito, na-update ko na ang version batay sa mga pangangailangan sa pagpaplano. Ang mga bahaging ito ang pangunahing inayos ko. At dito, Kumusta? Kumusta, Binibining Blackwell? Nakita ko lang si G. Prescott. Nahanap na namin siya. G. Prescott, nahanap na namin siya. ano, nasaan siya? Bilis, i-report mo sa chairman. Saan ba talaga siya? Kumusta, tagapangulo? Kasalukuyan siyang nasa Riverdale kasama ang mga Drayton at may magandang balita. Magandang balita, ano yon? Siya at ang taga Riverdale na BB Drayton ay kakasal lang. Tapos na ang lahat, chairman. Maganda yan, ganun ba?
Ang tarantado, malaking bagay, hindi man lang ako sinabihan. Binigyan niya ako ng malaking sorpresa. Amelia, maghanda ng isang magarbong regalo. Ipadala mo sa mga Drayton. Dapat kahanga-hanga ang mapili. Chairman, sandali lang po. Anong meron? Nagkataon lang talaga. Ang Patterson mula sa Eastridge ay gustong kunin ang ating proyekto. Sila rin ay pamilyar na pamilyar sa situation doon. Kaya bakit hindi natin sila ang mag-asikaso ng biyaheng ito? Sa ganun, mas mabilis at maaari rin nating suriin sila sa parehong pagkakataon. Ano sa tingin ninyo? Sige, sa iyo na ito. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong masisiyahan ka. Oh, siyempre. Isang karangalan ang makipagtulungan sa inyo, Miss Blackwell. Maaasahan ninyo ako, Miss Blackwell. Ang bagay na ito ay maaayos ng perpekto. Wala kayong kahit isang dapat ipag-alala. Kumusta? Frank, tulungan mo ako maghanda ng isang magarbong regalo. Ipadala mo sa mga Drayton. Tandaan mo, dapat ito ay kahanga-hanga. Ano pang hinihintay ninyong dalawa? Bilisan ninyo at ipasa ang papeles ng diborsyo na. Gino, may masamang balita po ako. Hindi kami pwedeng magdiborsyo. Bakit hindi? Dahil buntis si Ella sa akin. Apo ninyo po iyon, Gino. Ano? Sabihin mo sa akin, totoo ba ang sinabi niya talaga? Jonah, gago ka. Para lokohin ang tatay ko, magsisinungaling ka tungkol sa pagbubuntis? Tatay, totoo yun. Paano nagkaroon ang pamilya Drayton ng isang rebelde mong anak na tulad mo? Kailangan bang ilibing mo ako ng maaga para masiyahan ka? Ako, Bienan, kailangan mong kumalma. Masama yan para sa bata. Huwag mo akong tawaging ganyan. Wala akong manugang na tulad mo. Sinasabi ko sa iyo, Jonah, habang buhay ako, hinding-hindi kayo magkakatuluyan. At ikaw, alisin mo ang batang ito sa tiyan mo. As magdiborsyo kay. Sinasabi ko sa iyo, kung sisirain mo ang kasal na ito sa pamilya Patterson, ako ay itatakwil ka. Tatay, hindi ko aalisin ang batang ito. At talagang hindi ako magpapakasal kay Nick. Dahan. Dito, ilagay mo rito mismo. Mag-ingat, ibaba mo. Mrs. Drayton, narinig kong mahilig kayo sa paghahalaman. Espesyal akong pumunta sa isang auction at gumastos ng malaking halaga para makuha ito para sa inyong emerald glazed vase. Sana magustuhan ninyo. Sige. Mr. Patterson, napaka-thoughtful ninyo. Ako at ang tatay ni Ella ay itinuturing ka na bilang aming sariling anak. Hindi na kailangan ito. Tama po, Mr. Patterson. Ang emerald glazed vase na ito ay malinaw na nagkakahalaga ng isang kapalaran. Narinig ko na nagkakahalaga ito sa inyo ng ilang bilyong dolyar sa auction. Ito, sobra na ito para sa pamilya Drayton. Mr. at Mrs. Drayton, alam ninyong dalawa na para sa akin, hindi mahalaga ang pera. Basta't masaya kayo, ay ang paggastos ng mas maraming pera sa auction ay wala. Sulit ang bawat sentimo. Haha, tama ka! Tingnan mo ang batang ito. Ilapag mo. Kayong maruming manggagawa. Ano ang tinitingnan mo? Alam mo ba kung ano ito? Yung basong ito? Ay mukhang pamilyar na pamilyar. Oh, naalala ko na! Ha! Ito ang ginamit ko bilang pangihinong bata pa ako! Ano? Ay nako! Jonah, manggagawa ka lang na madungis ang kamay. Alam mo ba kung ano ang napakahalagang kayamanan? Sasabihin ko sa'yo, gumastos ako ng malaking halaga para sa emerald glaze vase na ito sa auction. Anong kapal ng mukha mong sabihin na ito'y iyong inidoro noong bata ka? Sinasabi ko lang ang totoo. Bakit ka nagagalit ng ganyan? Tama na! Mabait si Mr. Patterson. Tapos ikaw, nandito ka't naninirang puri. Wala kang modo. Lumabas ka! Hindi ka welcome sa pamilya Drayton! Eksakto. Isa ka lang manggagawa. Nakita mo na ba ang ganitong kayamanan? Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan? Hoy, Mr. at Mrs. Drayton, sinasabi ko lang ang totoo. Ang bagay na ito ay talagang aking inidoro nung bata ako. Inukit ko pa ang pangalan ko sa ilalim ng florera na ito. Hahaha. Jonah, wala ka talagang hiya. Sasabihin ko sa'yo, ang emerald glaze vase na ito, mula sa pagmimina hanggang sa pag-ukit, maingat itong hinawakan ng mga eksperto. At ikaw, may lakas ng loob mong sabihin na ito'y iyong inidoro noong bata ka? At sasabihin mo na may nakaukit na pangalan mo sa ilalim, gusto mo talagang magkagulo? Ay, sige na, kung hindi ka naniniwala sa akin. Baliktarin mo ang florerang ito at tingnan mo, saka mo malalaman. Sige, kung ang ilalim ay walang nakaukit na pangalan mo,
saka ka luluhod at hihingi ng tawad sa akin. At layo ka na kay Ella magpakailanman. Hindi ba ito ang ginamit ko nung bata pa ako? Hindi ako nagkakamali. Sige. Kung may pangalan, maghuhubad ka at tatakbo ng 3 ikot sa baba. At saka, sumigaw ka ng 3 beses. Si Jonah ang lolo ko. Ano sa tingin mo? Sige, kasunduan yan. Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang kapalaran ng isang hambog. Tingnan mo. Ha? Oh? Ito nga talaga ay... Ito. Hindi naman maaring ibigay sa atin ni G. Patterson ang bagay na ito. G. Patterson. Ha! Ang pustahan ay pustahan. Ngayon, hubarin mo na ang iyong damit. Hihintayin ko pa ring tawagin mo akong lolo. Sa tingin ko ikaw ang dapat tumawag sa akin ng lolo. Ginoo at Ginang Drayton, huwag ninyo siyang papayagang lokohin kayo. Ang tatak na Prescott na ito ay kumakatawan sa Ming Dynasty marka ng imperial na pugon ng Prescott. Wala talaga itong kinalaman sa kanya. G. Patterson, bakit hindi mo subukang amuyin? Naihian ko ito ng napakaraming beses nung bata pa ako. Nilagyan ko pa ito ng mga tipaklong sa loob. Ginoo, maraming taon na kayong nagkolekta ng antigo. Dapat alam ninyo na ang mga Prescott kiln ay para sa pamilyang Maharlika. Richard, ang Prescott kiln na binanggit ni G. Patterson ay talagang mula pa sa Ming Dynasty? Naiintindihan niya. Ginoo. Ito ang record ng subasta para sa Emerald Glaze na Florera at lahat ng sertipiko ng eksperto. Tingnan ninyo, nandito lahat. Ang punyetang ito ay tiyak na nagpapapansin sa harap ni Ella para gumawa ng eksena, kaya nga nagsasabi siya ng kung ano-ano dito. Alam ko na, isang hamak na manggagawa ka lang. Ano ba ang alam mo tungkol sa mga antigo? Naiinggit ka lang kay G. Patterson dahil binigyan niya kami ng ganitong kayamanan. Kaya gumagawa ka ng kwento para linlangin kami. Ginang Drayton, sa wakas nalaman ninyo ang katotohanan. Hoy ikaw, iminumungkahi kong lumuhod ka at humingi ng tawad ngayon din at lumayo ka kay Ella magpakailanman. Maari kong isiping hindi nangyari ang mga pangyayari ngayong araw. Kung hindi. O ano? Sige, magsalita ka pa. O ano ang mangyayari? Kung hindi, hindi ko na kailangang humarap pa para asikasuhin ka. Kapag sinabi ko kay Ginang Blackwell na sinabi mo na naglingkod siya sa'yo, sabihin mo nga, ano sa palagay mo ang mangyayari? Eh di subukan mo. Sigurado ako kapag sinabi mo kay Ginang Blackwell, pagdating niya rito ng personal, magiging obligado pa rin siyang tawagin akong Ginong Prescott ng may respeto. Jonah, ang yabang mo ngayon, tigilan mo yan. Sobra kang mayabang. Gusto mo bang mamatay? Ginoo at Ginang Drayton, walang kwenta ang buhay niya. Wala siyang halaga. Pero kung sasabihin ko kay Ginang Blackwell ang tungkol dito, isipin mo, kakakasal lang ni Ella sa kanya. Nangangamba ako na mahihila pababa ang pamilya Drayton. Ano pang hinihintay mo? Bilisan mo at humingi ng tawad kay Ginoong Patterson. Tay, bakit lagi mo siyang kinakampihan kay Nick? Ano ba ang alam mo? Malaking tao si Ginang Blackwell. Kapag na-offend natin siya, paano na ang pamilya Drayton makakapagnegosyo pa kaya? Tay, sinasabi mo bang ang negosyo ay mas mahalaga kaysa sa pag-aasawa ng anak mo? Ganun ba? Bobo ka ba? Para naman sa ikabubuti mo ang lahat. Ang pag-aasawa sa pamilya Patterson ay isang pag-angat. Mabibigyan ka ng mga resources ng mga Patterson. Kaya ba niya? Ella, ang pamilya Patterson at ang Strong Vigor Group ay nakasiguro na ng isang collaboration. Sa hinaharap, kahit hindi kami ang maging numero 1 sa Riverdale, talagang magiging leader kami sa industriya. Kung pakakasalan mo ako, pangako ko, ang akin ay magiging sayo. Eksakto. Bilisan mo at makipaghiwalay sa batang to at makisama kay Ginong Patterson. Hindi ako papayag. Bukod kay Jonah, wala akong pakakasalan. Sinusubukan ba niyang gawing totoo ito? Ano? Walang hiya kang babae. Ulitin mo, kung hindi ka maghihiwalay ngayon, itatakwil ka ng pamilya Drayton. Anong lakas ng loob mo? Hindi ako papayag. Ella, pakiusap, huwag mo nang galitin ang mga magulang mo. Kung maghihiwalay ka lang at mananatili sa tabi ko, para bang walang nangyari ngayon. Ha! Sir, ma'am! Ano man ang maibibigay niya sa pamilya Drayton, kayang-kaya ko rin. Kaya pakiusap, bigyan niyo ako ng pagkakataon. Ikaw? Isa ka lang manggagawa. Alam mo ba ang sinasabi mo?
Haha, sa totoo lang ako ay... Dumating na ang mga regalo sa kasunduan. Kayong dalawa, umalis kayo. Sino ang nagpadala nito? Tito Bruce. Ano ang ginagawa mo dito? Nick, bakit nandito ka rin? Tito Bruce, narito ako para maghandog ng kasal. Inentatay ko ay ipinadala ka. Para dalhin ang mga regalong ito para sa kasunduan, hindi ba? Totoo. Inutusan nga ako ng iyong ama na magdala ng mga regalo para sa kasunduan sa pamilya Drayton. Alam ko na, nakikinig pa rin sa akin ang tatay ko. Alam niyang medyo simple ang regalong ibinigay ko kay Ella, kaya sinadya niyang ipadala ulit ito sa pamamagitan ni Tito Bruce. Ha 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 ha! Ang mga magiging kamag-anak na ito ay talagang may klase. Magiging magkakapamilya naman tayo agad. Hindi na kailangang maging formal. Tingnan mo, ito ang itsura ng impluwensya ng isang malaking tao. Ang isang taong may klase ay gumagawa ng mga bagay ng maayos. Kailangan nating bigyan ng kaunting asanayang pambahay ang ilang tao. Sabihin mo, ano ba talaga ang dinala natin? Isang bracelet na Nephrite Jade, pinahahalagahan ng 5 milyon. Mga hikaw na Sapphire Star na limitadong edisyon, pinahahalagahan ng 10 milyon. Isang kumikinang na kwintas na Sapphire, pinahahalagahan ng 50 milyon. Isang kontrata sa pagpopondo, pinahahalagahan ng 500 milyon. Isang pares ng mga florera na blue and white porcelain mula sa dinastiyang Ming, tinatayang mahigit sa 1 bilyon. Ang mamahal naman nito. Para sa kasal ko, ang tatay ko ay talagang nag-effort ng husto. Ayoko nito kahit gaano pa ito kamahal. Tumahimik ka. Hoy ikaw! Kahit alin sa mga regalong ito ay higit pa sa kikitain mo sa ilang buhay. Isang minuto na lang, tapos na ang aking pagsasanay. Binabati kita, G. Prescott, sa pagtatapos ng iyong 3 taong pagsasanay. Naghanda ako ng mga sasakyan na nakaantabay sa Riverdale. Handa na rin ang motorcade para sunduin ka para sa iyong matagumpay na pagbabalik. Hindi na kailangan yan. Diretsuhin mo na lang ako sa Drayton Manor para sunduin. Siyempre, G. Prescott, narinig kong ikakasal ka sa pamilyang Drayton. Naghanda ako ng ilang regalo para sa mga Drayton. Nagtataka ako kung natanggap mo na ba ang mga ito. Sandali! Ikaw ang nagsasabing galing sa iyo ang mga regalong ito? Opo, G. Prescott. Ang pamilyang Patterson mula sa Eastbridge ay gustong kunin ang ating proyekto. Dahil kilalang kilala ng mga Patterson ang Eastbridge, akala ko mas mapapabilis ang mga bagay. At pwede natin silang suriin sa parehong oras. Kaya pinapadala ko ang pamilyang Patterson para maghatid ng mga ito para sa akin. Ah, ganun ba? Sige, pumunta ka na rito. Siyempre, G. Prescott. Tara na, sa Drayton Manor para sunduin si G. Prescott. Opo. Ah, Patterson! Ikaw ang nagsasabing galing sa iyo ang mga regalong ito? Bakit hindi naman? Akala mo ba isang tarantadong tulad mo ang nagpadala nito? Isa ka lang namang mahirap. Paano mo kayang ma-afford ang mga regalong ganito? Bukod sa napakagaling kong manugang si G. Patterson, sino pa ang kayang bumili nito? Tumahimik ka. Tama ka. Ang mga panregalong ito ay ipinadala ko. Jonah, pwede bang maging mas maaasahan ka? Alam ko, gusto mong magpakita ng maganda sa harap ng mga magulang ko. Pero napakalaki naman nitong kasinungalingan. Hoy, ako! Anong sinabi mo? Ha? Para maging tumpak, hindi ko ipinadala ang mga regalong ito. Dapat kong sabihin, Ang mga tao ko ang nagpadala. Mga tao mo? May tao ang isang hamak na tulad mo? Nakahanap ka ba ng tambakan ng basura at kumuha ng mga pulubi para maging tauhan mo? Tama ang manugang ko. Isang tawag lang nakalimutan mo ng isang manggagawa ka lang. Sumasakay ka lang sa tagumpay ng manugang ko. At iniwabiggapi na important. Hindi mo karapat-dapat ito. Ma'am, kapag ako ay gumagawa ng mga bagay, hindi ko kailangang magtago sa likod ng sino man.
Nagpapakitang gilas ka nga ng walang script. Sabihin mo sa kanya, sino ang nagpadala ng mga regalong ito? Ito ay ipinadala ni G. Patterson. Narinig mo ba yon? Ang mga regalong ito ay walang kinalaman sa'yo. Well, meron man o wala, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Teka, Ginoo Ginang. Gusto kong makita kung gaano katagal siya makakapagpanggap. Hindi mo ba paulit-ulit na isinusumpa na ang mga regalong ito ay galing sa mga tao mo? Sige, bibigyan kita ng 1 oras. Dalhin mo ang mga tao mo sa harap namin. Kung hindi, matatapos na ang buhay mo ngayong araw na ito. Tama ang manugang ko. Ella, hahayaan kitang makita ang tunay niyang kulay ngayong araw. Tawagan mo sila. Tawagan mo sila ngayon. Sige. Sana. Manatili kang matapang mamaya. Sa buong Riverdale, sino ang may lakas ng loob na lapastanganin ang pamilyang Patterson? Kahit na ang Diyos mismo ang dumating, kailangan niyang umupo ng tuwid para makipag-usap sa akin. Jonah, tigilan mo na ang kalokohan. Dinala kita rito para maging panangga. Huwag mong ipamigay ang buhay mo dahil dito. Umalis na tayo. Hindi alis. Sinasabi ko sa'yo, may 1 oras ka. Kung hindi dumating ang mga tao mo, ipapadala kita sa impyerno. Ayos lang. Dahil determinado kang mamatay, wala akong magagawa kundi i-grant ang hiling mo. Kumusta, G. Prescott? Binibigyan kita ng 20 minuto. Pumunta ka sa Drayton Manor sa East Bridge. Bilisan mo ang pagmamaneho. Sa loob ng 18 minuto, kailangan mong makarating sa Drayton Manor. Opo, Jing Blackwell. Bruce Sutton, kumusta ang pag-asikaso mo sa mga bagay? Ikaw, ngayon din kita tayo sa Drayton Manor. Kung hindi, kanselado ang proyektong kolaborasyon. Frank, anong nangyayari dyan? Bibisitahin ni G. Blackwell ang Drayton Manor sa ilang sandali. Dapat maganda ang pagtanggap mo sa kanya. Kung may mangyaring mali, hinding-hindi kita patatawarin. Sige. Pumunta na sa Draytons. Ang gulo na ginawa niya. Nick, sabi ko na sa'yo, hindi kita gusto. Ano pa ba ang gusto mo? Ella, pagkatapos ng lahat, matigas ka pa rin. Okay, huwag kang mag-alala kapatid. Nandito ako para sa'yo. Pinoprotektahan mo pa rin ang hamak na manggagawang ito. Ano naman? Sige, wawasakin ko siya ngayon din. Tigilan mo yan. Tito Bruce, wawasakin ko siya ngayon din. Nick, tumawag lang ang tatay mo at sinabi na si Giang Blackwell mula sa Strong Vigor Group ay pupunta sa Draytons sa madaling panahon. Espesipikong binalaan niya ako na huwag gumawa ng gulo ang mga malalaking tao. Ay mahalaga sa kanila ang pagpapanatiling malinis ng mga bagay. Kapag umalis na si Giang Blackwell, magkakaroon tayo ng pagkakataon para asikasuhin siya. Posible bang ang construction worker na ito ay isang mahalagang tao talaga? Tito Bruce, ang pagpunta ni Miss Blackwell sa Draytons ay isang malaking oportunidad. Tito, sinasabi ko sa'yo, sabi ng lalaking to, para sa kanya nagtatrabaho si Miss Blackwell. Dahil pupunta siya rito, dapat nating personal na iharap ang batang to sa kanya. Baka kung masaya siya, makakuha tayo ng pangmatagalang kolaborasyon. Patterson, nag-iisip ka ng sobra. Hindi niya ako parurusahan o magiging masaya. Sa halip, ikaw ang haharapin niya. Ikaw na walang kwentang tamad, nagpapanggap ka pa rin hanggang ngayon? Kailangan ko bang magpanggap? Ako ang tumawag sa kanya para pumunta rito. Jonah, alam kong may pride ka pero huwag kang magsalita ng ganyan. At si Miss Blackwell, Ella, hindi ako nagsasalita ng kalokohan. Sabi niya, siya ang tumawag sa kanya. Talagang matapang siya. Tingnan mo siya, talagang isa siyang pabigla-biglang baguhan. Ella, lumayo ka sa malas na ito. Lahat, maging saksi kayo. Ang mga sinabi niya tungkol kay Miss Blackwell ay walang kinalaman sa Drayton. Tama, walang kinalaman sa atin yon. Bakit po kayo nagpanic, ma'am? Basta pakakasalan ako ni Ella. Kahit na ma-offend ninyo si Miss Blackwell, ang pamilyang Patterson ay makakapagsalita para sa inyo at mapapanatiling ligtas ang mga Drayton. Siyempre, dahil pumayag na akong pakasalan ka ng anak ko, tiyak na pakakasalan ka ni Ella. Ang manugang ko ay talagang maimpluwensya. Nakakausap pa niya ang mga Blackwell. Masyado po kayong mapagbiro, ma'am. Ang pamilyang Patterson ay isa sa pinakamagaling sa Riverdale. Hindi kami katulad nitong walang kwentang tamad na puro kayabangan lang ang alam.
Aha, Patterson! Kalimutan mo na yan. Dahil si Ella ay buntis na ng anak ko. Ano? Kalakalan yan. Nick, may relasyon siya kay Ella. Ayon sa alituntunin ng aming pamilyang Patterson, bago sumali sa amin ang isang babae, dapat birhen pa siya. Kaya si Ella ay dapat panatilihin ang kanyang kalinisan para maging isang asawa. Huwag kang mag-alala, Ginoong Bruce. Ang aking Ella ay hindi pa nakahawak ng kamay ng lalaki mula pagkabata. Talagang birhen pa siya. Huwag kang makinig sa kalokohan niya. Hindi na kailangang magsuri. Hindi na kailangang magsuri. Ikaw ang nagsasabi, kaya totoo na, wala bang alituntunin ang aming pamilyang Patterson? Hindi pa nakahawak ng kamay ng lalaki? Ikaw? Ella, nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Totoo ito. Sige. Nagtulungan ang inyong pamilyang Drayton para lokohin kami, di ba? Hindi. Ganun ba? Gusto nyo lang kaming dayain sa aming mga regalo, di ba? Hindi po, Ginoong Patterson. Hindi po. Talagang hindi po. Hindi. Sasabihin mo pa rin walang sabuatan? Susuriin ko siya ngayon din. Mga tao, hubdan si Ella ng kanyang damit. Huwag kang gumalaw. Asawa ko siya ngayon. Subukan mong hawakan siya at tingnan mo ang mangyayari. Hoy, napasubok ka na at hindi mo pa kayang iligtas ang sarili mo, pero nagpapanggap ka pa ring bayani. Sabihin ko sa iyo, dapat nating tingnan siya ngayon, kahit ang Diyos mismo ay hindi makakatulong. Ayoko kapag ang mga tao tinitingnan ako ng ganito. Nick, talagang hinayaan mong suntukin ako. Hinayaan mong bunutin ang gatilyo. Bakit hindi? Ganun ba ang kapangyarihan ng Patterson pamilya? Sige, Drayton pamilya. Ang Patterson pamilya namin ay nagpadala ng napakalaking mga regalo. Tinanggap mo ang mga regalo at pinadala ang anak mong babae sa kama ng ibang lalaki. Hindi sapat ang paglabag mo sa Miss Blackwell? Gusto mo ring gawing kaaway ang Patterson pamilya? Uncle Bruce, walang kinalaman ito sa amin. Hindi rin namin alam. Siya ang... Kumilos siya ng mag-isa. Ang katapatan ko sa Patterson pamilya ay lubos na tapat. Tigilan mo yan. Hindi ako interesado kung sino ang may kasalanan. Kung hindi mo ibigay sa akin ang paliwanag, kaaway ka ng Patterson pamilya. Talagang makikipag-isa ako sa Miss Blackwell para wasakin ka. Jonah, gusto mo bang ang Drayton pamilya ay sumama sa iyo sa pagbagsak? Mas mabuti kang agad mag-apologize sa Mr. Patterson. Jonah, kung may pagmamahal ka sa anak kong babae kahit kaunti, hiwalayan mo siya ngayon. Pagkatapos, lumuhod ka at mag-apologize sa Mr. Patterson. Magpakumbaba at humingi ng kapatawaran. Sinuntok niya ako. Sa tingin mo ba talagang maaayos ito ng isang apology? Ano ang gusto ng Mr. Patterson? Gusto ko siyang lumuhod sa pagitan ng mga kita ko at sabihing, Lolo, nagkamali ako 100 beses hanggang sa masiyahan ako. Tungkol sa anak mong babae, susuriin ko siya rito mismo. Isang paraan para makaalis ay naibigay na sa inyo. Kayo na ang bahala kung tatanggapin ninyo ito. Oo, tatanggapin namin ito. Ang isang tulad ni Jonah na walang disiplina sa bahay ay dapat bigyan ng leksyon tungkol sa katayuan. Bakit hindi mo pa ginagawa? Hindi mo ba narinig si G. Patterson ay nagbigay na sa inyo ng paraan para makaalis? Gaya ng inaasahan kay G. Patterson, nakikita ko talagang napakabait mo. Pero, ang anak kong babae ay laging minamahal ng labis mula pagkabata. Kapag oras na ng inspeksyon niya, maaari bang maging maamo ka? Tatay. Nanay. Ako ang sarili ninyong anak. Ikaw. Tumahimik ka. Ano naman ang masama sa isang inspeksyon? Kumikilos ka na parang biktima. Ginagawa namin ito para sa ikabubuti mo. G at BB Drayton, para lang makapasok sa mataas na lipunan, ginagamit ninyo ang sarili ninyong laman at dugo bilang pananghalian. Ikaw. At ikaw, ang huling taong nagpakaluhod sa akin ay nakahiga pa rin sa ospital. Sa tingin mo ba ay isa akong pushover? Binibigyan kita ng 3 segundo para lumuhod at humingi ng tawad. Kung hindi...
Ngayong araw na ito, patay kayong lahat. Prescott, ikaw ang dahilan kung bakit nagalit si BBB Blackwell sa amin. At ngayon, ikaw naman ang dahilan kung bakit magagalit ang pamilya Patterson. Sinusubukan mong ipapatay kami. Dahil mahal mo si Ella, magmadali ka na. Humiling ka ng tawad kay G. Patterson ngayon din. Humiling ng tawad. Papaluhurin mo ako? Ang mga Patterson ay hindi karapat-dapat. Kahit si Amelia Blackwell, kung wala ang utos ko, ay hindi maglalakas loob na sumuway. Ang tapang ng bibig mo. Ako ay nasa Riverdale ng mahigit 40 taon at hindi ko pa nakikilala si BB Blackwell. Sa tingin mo, isang manggagawa tulad mo ay makakapagpapatakot kay BB Blackwell? Jonah, pwede bang itigan mo ito? Tigilan mo na. Hindi ako nagbibiro. Sinasabi ko ang totoo. Amelia, binibigyan kita ng 1 minuto para makarating sa tahanan ng mga Drayton. Ang yabang mo talaga, ano? Dumating na si BB Blackwell. Nandito na siya, bigla na lang. Dumating nga talaga siya. Jonah, sino ka ba talaga? Isang tawag lang. Naibalik mo si Miss Blackwell. Malalaman mo rin yan. Isang tawag lang at si Miss Blackwell nandito na. Sa trato ko sa kanya kanina, hindi ba ibig sabihin tapos na ako? Jonah, yung trato ko sa'yo kanina, pagsusubok lang yon. Pagsusubok? Hindi mo yan ipagkakasama sa akin, di ba? Hindi. Basta kaya mo. Wala siyang tinawagan. Hindi yun si Miss Blackwell. Hindi bababa sa 2 oras ang biyahe mula Riverdale papunta rito. Nangahas kang magsinungaling sa akin? Isa ka lang mahirap na lalaki. Gusto mo pang pakasalan ng anak ko? Lumabas ka! Lumabas ka! Okay ka lang ba, Mr. Prescott? Okay lang ako. Ang galing ng palabas mo. Dala mo pa ang 2 bodyguard para magpanggap. Pero ang drama mo nakakaawa talaga. Ikaw! Putang ina mo, sinuntok mo talaga ako! Eh ano kung ginawa ko? Sinuntok mo talaga ako. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng paglabag sa pamilya Patterson? Hindi ko kailangang malaman. Pero ang kailangan mong malaman, simula ngayon, tapos na ang pamilya Patterson sa Riverdale. Hindi naman talaga siya yung malaking tao, si Miss Blackwell, di ba? Ginoo, kontento na ba kayo sa pag-asikaso ko dito? Ang pangit ng pag-arte dito. Sa buong Riverdale, walang nangahas magsabing puputulin nila ang pamilya Patterson. Ganun ba? Tito Bruce, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanila. Kunin mo itong peke at putulin mo lahat ng litid sa katawan niya. At itong lalaki, bunutin mo ang dila niya at ipakain mo sa mga aso. Ano pang hinihintay nyo? Dalhin niyo silang 2! Josh Warren, Terry Blackwell. Tito Bruce! Tingnan mo. Binigyan kita ng pagkakataon pero kawawa ka talaga. Kailangan mo pa itong itulak hanggang sa walang bawian. Josh, Terry. Sinasabi ko sa iyo, wag mo akong hawakan. O hindi ka palalampasin ng tatay ko. Sinasabi ko sa iyo, kung may bayag ka, tumawag ako sa tatay ko. Kapag nakausap ko siya at pagdating niya dito, talagang wala nang matitira sa'yo. Hindi na kailangan. Tinawagan ko na si James Sutton. Darating siya. Agad-agad para magbayad sana. Sa tingin ko natatakot ka lang na hayaan akong tumawag sa tatay ko. Takot ka na ilantad kang peke ka ng tatay ko. Teka. Kaysa mag-areglo pa sa huli, mas mabuti pang ayusin na natin to ngayon. Kung gusto niyang tumawag, hayaan mo siyang tumawag. Tawagan mo. Gusto kong makita kung hanggang kailan mo pa itatagal tong pagpapanggap mo. Hoy, Tay. Anak ng tokwa, saan ka na naman tumakbo? Ano? Sige, gets ko na. Anak ng tokwa, sana hindi ka nakipag-away sa taong hindi mo dapat ginulo.
Pumunta ka sa bahay ng Drayton ng mabilis. Binabalaan kita. Lumuhod ka ngayon din at humingi ng tawad sa akin. Pagdating ng tatay ko, baka hindi kanya puputol-putulin. Jonah, alam kong malakas ang mga taong nakilala mo, pero ang tatay ni Nick ay ang amo ng East Bridge. Hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Eh di maghintay tayo sa pagdating ng tatay mo para sa harapan niya. Sampalin ka ng 100 beses pa. Ikaw? Sarili kong negosyo ito. Pagkatapos ngayon, magkakasundo na tayo. Dumating na ang panauhing pandangal. Kuya, tatay narito ka na rin. Kung hindi ka pa dumating, pinatay na sana nila ang anak mo. Kailangan mong ipagtanggol ako. Tapos na, nagkamali ng pinagtritripan ng probinsyanong ito. Patay na siya. Hindi kasali ang pamilya natin dito, di ba? Hindi naman. Tatay sila yon. Ang yayabang ng dalawang yon at sinubukan pa nilang agawin ang babae ko sa harap ng publiko. James! Ang lakas ng loob mo. Mrs. Blackwell, bakit ka napakaga dito? Kung hindi ako maagang dumating, hindi ko malalaman na ang yabang pala ng anak mo. Miss Blackwell, alam kong mali ako. Kasalanan ko to dahil hindi ko siya pinalaki ng maayos. Miss Blackwell, pakiusap, patawarin mo siya, bigyan mo siya ng isang pagkakataon. Ito, bilang lokal na pinuno sa Eastbridge, napakarespetuoso niya sa babaeng ito. Baka naman si Jonah ay nagkukunwaring iba at nagtatrabaho lang sa konstruksyon para magkaroon ng karanasan bilang isang kilalang tao? Hindi kaya ang pamilyang Drayton ay magiging matagumpay na? Pero Anak kang walang utang na loob, tumahimik ka nga. Alam mo ba kung sino ang ininsulto mo? Anong lakas ng loob mong insultuhin si Miss Blackwell? Jonah, kilala mo talaga si Miss Blackwell? Sinabi ko na sa'yo, hindi lang kilala, close pa kami. Jonah. Totoo lahat ng sinabi mo. Mag-sorry ka agad. Miss Blackwell, kanina bulag kami at hindi namin nakilala kung sino ang kaharap namin. Na-offend namin kayo. Sana'y kayo na ang magpakita ng kabutihang loob at kahabagan kami. Patawarin niyo po kami ngayon. Hindi na namin uulitin. Sa tingin ba ninyo ang dapat ninyong pagsoryan ay ako? Mr. Prescott, tangang-tanga ako kanina. At na-offend ko kayo. Kung alam ko lang na totoo ang sinasabi ninyo, kahit daang beses pa ang lakas ng loob ko, hindi kami maglalakas loob. Pasensya na. Oh, so ang ibig mong sabihin, kasalanan ko noon? Hindi. Kami ang nagkamali. Di ba sabi mo kanina gusto mong maggapang ako sa pagitan ng mga hita mo? Hindi namin magagawa yon. Hindi kailanman. Mr. Prescott, paano ninyo gustong aksyonan sila? Mr. Prescott. Tinawag siyang Mr. Prescott ni Miss Blackwell. Baka siya nga ang tagapagmana ng pamilyang Prescott sa Capitol. Tungkol sa kanya, tila sapat naman ang pagkasincere niya. Pwede nang patawarin. Pero parang may mga tao na hindi pa rin kumbinsido. Gago ka! Mag-sorry ka kay Mr. Prescott agad. Teka, hindi na kailangan ng pag-sorry. Ako ay hindi naman madalas magpakalabis. Gawin mo lang ang sinabi niya. Sa harap ng publiko, lumuhod ka at yumuko ng 10 beses sa akin. At habang nakaluhod, sabihin mong, Lolo, nagkamali po ako ng 100 beses. Jonah, huwag kang magpakalabis. Ako ang nagpapakalabis. Sige, hindi kita pipilitin. Kung ayaw niya, mula ngayon tapos na ang pamilyang Patterson sa Riverdale. Bulag ka. Gawin mo ang lahat ng sinabi ni Ginoong Prescott. Sundin mo si Ginoong Prescott. Totoo pala ang lahat ng sinabi ni Jonah. Nagkamali tayo sa kanya. Yung Ginong Patterson na yon ay wala kumpara kay Jonah. Muntik na nating mawala ang napakagandang manugang na ito. Narinig mo ba ako? Bilisan mo. Lolo! Nagkamali po ako, ha? Nagkamali po ako, Lolo. Mabait na bata. Nagkamali po ako, Lolo. Jonah, wag na lang. Mahal kong manugang, dapat kang magpakita ng awa. Hindi na kailangang asikasuhin ang isang taong ganoon kaliit. Pagkatapos ngayon, quits na tayo. Huwag ka nang gumawa ng karagdagang kaaway para sa kanila. Sige,
dahil ang aking asawa at ang kanyang mga magulang ay namamagitan para sa iyo. E di kalimutan na natin. Ginoong Prescott, syempre, mas malaki ang pangunawa mo. Huwag kang mag-alala, Ginoong Prescott. Mula ngayon, ipagbabawalan ko ang batang ito. Sisiguraduhin kong talagang hindi na siya muling magkakagulo. Batang ito, magmadali ka at magpasalamat kay Ginoong Prescott at Binibining Blackwell. Salamat po, Ginoong Prescott. Salamat po, Binibining Blackwell. Jonah, ininsulto mo ako ngayon. Sumpa ko. Pagbabayarin kita pagkatapos nito. Mas magiging panatag lang ako kapag ipinagkatiwala ang aking anak na babae sa isang katulad niya. Oh, syempre. Kayong ang mga bagay ay halos na ayos na. Dapat nating pag-usapan kung paano ang dalawang iyon. Ay babayaran ako sa pagkasira ng aking mga regalo. Ano, ayaw magbayad? Magbabayad kami. Talagang magbabayad kami. Miss Blackwell, talagang magbabayad kami. Hindi ko lang alam kung magkano ang gusto ni Mr. Prescott. Dahil napakatapat ninyo. Magbayad lang kayo ng ganitong halaga. 2 bilyon? Hindi ito 2 bilyon. Ito ay... Hindi mo ba naiintindihan? Si Mr. Prescott ay gusto ng 20 bilyon. 20 bilyon? 20 bilyong dolyar? Paano kami makakakuha ng ganong kalaking pera sa maikling panahon? Nagkakamali ka, hindi ito 20 bilyon. Ang ibig kong sabihin, dapat lang kayong magbigay. Binigyan na kayo ni Mr. Prescott ng pagkakataon pero dahil nag-aatubili pa rin kayo, nagbago na ang kanyang isip. Gusto niya ng 200 bilyon ngayon. Binibigyan ko lang kayo ng isang araw para makakuha ng pera. Kung hindi, ang pamilya Patterson ay mapapahamak. 200 bilyon. Ginong Prescott, maawa po kayo. Kahit ibenta namin ang pamilyang Patterson, hindi ko kayang maglabas ng 200 bilyon. Pwede po bang bawasan ninyo ang halaga? Opo, Ginong Prescott, patawarin ninyo na po kami ngayong pagkakataong ito. Talagang nare-realize na namin ang aming pagkakamali. Opo, Ginoong Prescott. Talagang alam kong nagkamali ako. Jonah, 200 bilyon, hindi ba naman sobra-sobra yon? Nagkakamali kayong lahat, hindi ganoon karami ang sinabi ko. Ang ibig kong sabihin, dapat kayong magbigay ng 20 milyon bilang tanda lang ng inyong katapatan. Mabuti, salamat po, Ginong Prescott. Ginoo, hindi ba naman masyadong pinagaan ang loob sa kanila? Kung tutuusin, ang mga regalong iyon ay nagkakahalaga ng higit sa 20 milyon. Naiintindihan ko, gusto mo lang makita ang kanilang ugali. Ano pang ginagawa ninyo dyan? Bilisan ninyong i-transfer ang pera kay Ginoong Prescott. 1 oras lang ang ibibigay ko sa inyo. Ngayon, lumabas na kayo. Bilis, tara na. Miss Blackwell, Jonah, maupo kayo. Sige, maupo kayo. Jonah, nakikita kong kayo at si Miss Blackwell ay medyo malapit. Uminom kayo ng tsa. Ikaw ba talaga ang sinasabi nila? Isang binatang mayaman? Ang mga biyenang ito ay mga social climber talaga. Para mapangasawa ng anak nilang babae ang mayaman, pati pagsusuri ng pagkakakilanlan gagawin nila. Kung sasabihin ko ang totoo, pipilitin nila akong pakasalan ng anak nila. Kung tatanggi ako, baka ako'y idemanda nila. Nako, bangungot yon. Ma'am, baka nagkakamali kayo. Nagbibiro lang ako kanina. Nagkataon lang na nakilala ko si Miss Blackwell noon, kaya hiniling kong pumunta siya rito ngayon para tulungan akong magpanggap. Bakit nga itinatago ang kanyang pagkatao sa pamilyang Drayton? Baka naman, gusto pa niyang subukan ang pamilyang Drayton? Ano, Paxmont? Kay anong meron? Wala lang. Huwag mo siyang pansinin. Nababaliw siya buong araw. Narinig ko lang na tinawag ka ni Miss Blackwell na Mr. Prescott. Tama. Well, iyon ay... Ganito kasi iyon. Noong minsan iniligtas ng matandang si G. Prescott ang buhay ko. Kaya mula noon, lagi ko nang itinuring si Jonah na parang sarili kong kapatid. Oh. Lagi ko lang siyang sinaspoil. Ganun pala. Kung hindi nagsalita si Miss Blackwell, akala ko talaga si Jonah ay ang pangunahing tagapagmana ng Capital.
Yamang ang lahat ay naayos na aalis na ako, Mr. Prescott. Kung may kailangan ka pa, tawagan mo lang ako kahit kailan. Sige, gets. Ganun pala. Si Miss Blackwell ba ay nakatulong na sa pamilya ninyo tulad ng pagbibigay ng ilang daang milyon? Tama. Ma, anong pinagsasabi mo? Tumahimik ka! Ma'am, nagbibiro ka ba? Daang milyon pa? Ni hindi ko pa nga nakikita ang ilang daang libo. Kung talagang may ganun kalaking pera ang pamilya ko, bakit pa ako magtatrabaho sa construction site? Sige, akala ko ba kung sino, isa ka lang palang mahirap. Akala ko mayaman kang manugang. Nagkamali talaga ako sa'yo. Dahil sa'yo nawalan kami ng magandang prospect sa pag-aasawa. Umalis ka! Umalis ka sa Drayton Manor! Akala ko ikaw ay isang malaking tao. Isa ka lang palang hamak. Hiwalayan mo agad ang anak ko. Sinasabi ko sa'yo, habang ako'y nabubuhay, hindi mo pakakasalan ang anak ko. You know what, Ginang Drayton? Anong magandang pagtutugma? Nanay, tatay. Wala man si Jonah, pero para sa akin, ibibigay niya ang buhay niya. Kaya niyang harapin ang pamilyang Patterson. Ano naman ang magagawa ni Nick para sa akin? Wala akong pakialam kung gaano karami ang pera ni Jonah ang talagang meron siya. Sa buhay kong ito, maliban kay Jonah, wala akong papakasalan. Nababaliw ka na! Ang pamilya Drayton ba ay dapat baliwalain ang makapangyarihang pamilyang Patterson? At ikaw ay papakasalan sa isang mas mahirap na pamilya kasama ang isang promdi na tulad niya? Ang nanay mo ay nagsasabi nito para sa ikabubuti mo. Ikaw, Buti na lang peking nobyo lang ako. Ang sino mang makakasama ng mga biyenang tulad ninyo ay talagang sawimpalad. Bakit ka pa nakaupo dyan? Nadudumihan mo ang sofa ko. Kaya mo bang palitan yan? Lumabas ka na ngayon din. Umalis ka. Lumayas ka dito. Tingnan ninyo Ginoo at Ginang Drayton. Huwag mo kaming tawaging Gino at Ginang. Lumabas ka. Ikaw, bumalik ka rito. Jonah! Umalis! Sino ka ba para pakasalan ang mahal kong anak? Walang kwentang hampas lupa. Ikaw. Nanay, tatay. Ako ang sarili ninyong anak. Mula nung bata ako, pera ang gusto ninyo, laging pera. Ang pamilya natin ba ay talagang gipit na gipit? Ella, ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ko. Kung talagang mahalaga ako sa inyo, hindi ninyo ako pipilitin na pakasalan ng isang playboy na puro paglalasing at pagpaparty ang inaatupag. Ella, paano mo nasabi sa nanay mo yan? Sinusubukan naming tulungan kang makakuha ng mayamang asawa at lahat iyon ay para sa ikabubuti mo. Mayamang asawa? Sige. Dahil mahal na mahal ninyo ang mayayamang pamilya, kayo na lang ang magpakasal sa kanila. Nababaliw ka na talaga. Wala na akong sasabihin pa sa inyo. Ang buhay ko ay sarili kong usapin at hindi ko kailangan ang panghihimasok ninyo. Bumalik ka rito. Pasaway ka! Bumalik ka rito! Bumalik ka rito, pasaway ka. Hindi ka panipaniwala. Talagang wala ng kontrol. Ako. Ito ay isang malaking problema. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakatanggap ng ganito kalupit na trato. Ella, simula ngayon. Quits na tayo. Hoy. Gago ka. 3 taon na ang nakalipas. Narinig kong maayos na ang takbo ng buhay mo. May nobya ka na nga. Malapit na ang araw ng mga ama. Dalhin mo rito ang nobya mo para makita ng tatay mo. Anong nobya? Bakit hindi ko alam? Gago ka. Ikaw, nagpapanggap ka pa rin at nagbubulag-bulagan, di ba? Akala mo ba yung pag-aasawa mo ay maitatago mo sa akin? Tay, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi siya nobya ko. Nagpapanggap lang kami. Makinig ka sa akin, gago ka. Kung hindi ko siya makikita sa araw ng mga ama, papag-training kita ng 3 taon pa. Wag ako! Kumusta, tay? Kakapalayas lang sa akin. Dapat bang bumalik ako at magmakaawa sa kanya? Jonah? Bakit ka lumabas? Salamat sa pagtulong mo na mapalayas si Nick. Wala yun! Huwag mo nang banggitin! Kung talagang gusto mong magpasalamat, Pero na-offend mo ang pamilya Patterson dahil sa akin. Sa bandang huli, malalaman nila kung sino ka. Alam ko si Nick.
Talagang hindi ka nila palalampasin. Ayos lang yon kapag nalaman niya kung sino ako. Siya ay... Sige, alam kong gusto mong magpakitang gilas, pero si Miss Blackwell ay makakapagligtas sa iyo pansamantala, hindi habang buhay. At sa lahat ng ginawa mo para sa akin ngayon, talagang naantig ako. Pero okay lang ako. Kahit na hindi kami nagpapanggap, wala akong pakialam kung gaano karami ang pera mo. Bukod pa riyan, hindi ako katulad ng mga magulang ko. Hindi ako yung klaseng babae na pera lang ang gusto. Sa totoo lang, ang sinabi ko ay... Sige, dahil sa akin naman nagsimula ang lahat. Narito ang $1,000,000. Kunin mo ito at umalis ka agad sa Riverdale. At huwag ka nang bumalik kailanman. Hindi ko kailangan ng pera. Kung talagang gusto mong magpasalamat sa akin, bigyan mo na lang ako ng pabor. Anong klaseng pabor? Sumama ka sa akin pa uwi. At tulungan mo akong harapin ang pamilya ko. Pero tungkol sa mga Patterson, Kasunduan na yan tungkol naman sa mga Patterson, ako na ang bahala. Tara na. Yang walang kwentang si Jonah, ginago talaga niya ako. Balang araw, lulupigin kita sa ilalim ng aking mga paa. Hello? Nick, nauto tayong lahat ni Jonah. Hindi naman siya malaking tao. Kilala lang niya si Miss Blackwell. Pinakiusapan niya si Miss Blackwell na magpanggap para sa kanya. Ano? Siya mismo ang nagsabi, ito ang tunay na katotohanan. Nick, ikaw ay palaging naging mabuting manugang para sa akin. Wisit, ang lakas ng loob ng batang yon nalokohin ako. Napagalitan pa ako ng tatay ko dahil sa kanya. Sige, maghintay ka lang. Oh, itong batang to. Haha, Amelia. Yung batang yon ay magdadala ng kanyang nobya bukas. Pumunta ka sa Brightfield Hotel, ang pinakamalaki sa Riverdale. Mag-book ng pinakamalaking luxury suite. Huwag tayong mapahiya. Opo, gagawin ko po agad. At tulungan mo ako maghanda ng ilang mamahaling regalo. Unang pagkikita natin ito pagkatapos ng lahat. Tatlong taon na ang nakalipas. Sa wakas ay natapos ko na ang mga masaklap na araw na ito. hindi ba't ito ang pinakamarangyang lugar sa Riverdale, ang Long Lake? Jonah, ito ba ang tahanan mo? Ang lugar na ito ay pag-aari ni Amelia. Ang tahanan ko ay wala sa Riverdale. Ganun nga ang akala ko. Ang sino mang makakatira dito ay dapat na isang taong mataas ang estado. Halika, ipapasyal kita. Karaniwan, hindi ko talaga kayang ayusin ang lahat. Tatay. Oh, kamusta? Ang laki ng pinagbago mo sa loob lang ng ilang taon. Ayos lang. Ito si Jonah ang nobya? Oh, aha. Oh. Ikaw talaga, ang galing ng panlasa mo. Nakahanap ka ng napakagandang nobya. Kumusta po? Kumusta po, Ginang Blackwell? Tara, maupo kayo. Huwag kayong mahiya. Umupo ka. Up. Akala ko bukas ka pa darating. Wala akong gaanong nai-prepare. Hay, ang anak ko. Ni hindi mo man lang ako sinabihan. Kung sinabi ko sa'yo, paano kita mabibigla? Ikaw? Ayos lang anak, sakto naman sa oras ng hapunan. Papaglutuin ko ang kusina para sa hapunan. Bilisan mo, sabihin mo sa chef na ihanda ang pinakamasarap na pagkain at alak. Hindi po, hindi. Kumain na po kami. Masyado po kayong mapagbigay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ang pagpunta dito ay parang nasa bahay ka lang. Teka, kumain muna tayo. Tara, kumain na tayo. Hindi ba ito ang Amber Phoenix ginseng? Anak, nakakakain mo na ba ito dati? Hindi pa po. Pero narinig ko na po ito. Gawa ito sa base ng bird's nest at 1,000-year ginseng. Ang isang putahe lang na ito ay nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000. Marami kang alam. Pero ang putahing ito ay kinakain na ni Jonah mula noong bata pa siya. At ito ang paborito niyang pagkain. Teka, tatay. Kakalinaw ko lang ng buong usapin tungkol sa pagkakakilanlan noong isang araw. At ngayon, sinusubukan mong sirain ang sarili mong anak? Jonah, hindi ka talaga ang pangunahing tagapagmana sa capital, di ba? Halika na, mahal. Subukan mo ito. Tuna belly ito. Oh. At ito. Tatay, pwede bang ibang usapan na lang?
Salamat po, Gino. Ito. Ay masarap. Kumuha ka pa kung gusto mo. Sabi ni Jonah, ordinaryong pamilya lang daw. Ay nga pala, Ella, ikaw at si Jonah, paano kayo nagkakilala? Ay sa construction site. Tama. Construction site. Oh, Oh, gaano na kayo katagal magkakilala? tatay, ini-interrogate mo ba siya? Tumigil ka. 3 taon. 3 taon tama. Umalis ka. Umalis ka. 3 taon. Ibig sabihin ba, pagkatapos ko siyang paalisin, nanatili si Ella sa tabi niya? Hindi niya siya hinamak at nagtiis pa ng 3 taon kasama niya. Ang ganda-ganda at bihira ng babaeng yon. Ano yon? Wala. Ayos lang. Unang beses mo dito at biglaan lang kasi. Kasi wala akong naiprepare bilang regalo sa unang pagkikita natin. Espesyal na inisyu ng bangko ang card na ito. Isang Black Diamond VIP card. Wala pang 10 sa buong mundo. Walang limitasyon dito. Kunin mo ang card ko. Ituring mo itong regalo sa ating unang pagkikita. Tay, medyo napakamahal naman nito, di ba? Opo, Gino. Napakahalaga naman nito. Eksakto, hindi ko ito matatanggap. Mahalaga? Kalokohan yan. Bilang manugang ng pamilyang Prescott, karapat-dapat ka nito. Kapag sinabi kong kunin mo, kunin mo. Salamat po, Gino. Tay, sandali. Ito. Kayo na lang muna ang kumain. Magpahinga kayo pagkatapos. May aasikasuhin pa ako. Ingat po, Gino. Sige. Ito ay tunay na VIP Black Card. Narinig ko na para magkaroon nito kailangan ng hindi bababa sa 50 milyon na ari-arian. Jonah, ano ba talaga ang tunay mong pagkatao? Buwisit. Hindi ko na ito may tatago. At sabi ng tatay mo na ganito ang kinakain mo araw-araw. Kahit ang mga Blackwell, ang pinakamayamang pamilya sa Riverdale, ay hindi maaring kayang kumain ng ganito araw-araw. Well. Tayo ay legal ng mag-asawa ngayon. Hindi siya dito para sa pera. Pero kung ang pamilya niya ay malaman ang tunay kong pagkakakilanlan, magkakapit-bisig sila sa akin at hindi nabibitaw. Ano na ang gagawin ko? Ayoko talagang makisalamuha sa isang biyanang mapag-ambisyon. Jonah, sabihin mo sa akin ang totoo. Kung hindi, Sige. Sasabihin ko sa'yo. Ang card na ito ay totoo. Pero wala itong masyadong kinalaman sa pamilya ko. Si Miss Blackwell ang nagbigay ng lahat ng ito sa amin. Ang pamilya ko ay hindi kayang magbigay ng ganoong kagandang regalo. Mapagmataas ang tatay ko. Siguro naisip ni Miss Blackwell na hindi naman niya magagamit ang card na ito. Dahil unang beses mo lang makikilala ang pamilya ko, kaya ang card na ito ay para sa iyong regalo bilang pagtanggap. paano naman ang mga putahing ito? Hindi ba't sabi ng tatay mo araw-araw mo itong kinakain? Naniniwala ka talaga sa kanya? Nakita mo na ba ang isang mayamang tagapagmana na nagtatrabaho sa isang construction site sa loob ng 3 buong taon? Isipin mong mabuti. Drama. 'Di ba? Jonah, sa tingin ko masyadong mahalaga ang card na ito. Bukas ibalik mo na lang ito sa tatay mo para sa akin. Hindi ko ito matatanggap. Nakakatuwa ang babaeng ito. Ayaw pa nga niya ng VIP Black Card. Ito ay regalo bilang pagtanggap mula sa tatay ko. Sigurado ka bang ayaw mo nito? Hindi ako tumutulong sa iyo para sa pera. At saka, kahit na ang pamilya ko ay hindi kasing yaman ng pamilya Blackwell, kumpara sa iyo, sa tingin ko ikaw at ang tatay mo ang mas nangangailangan nito. Sige, tama na ang usapan. Matutulog na ako. Sa sahig ka matutulog ngayong gabi. Napakagandang babae. Pero napapalibutan siya ng mga magulang na hungkag sa kapangyarihan. Sayang talaga. G. Prescott, lahat sa hotel ay nakahanda na. Amelia, nais kong imbitahin ang pamilya ni Ella mamayang gabi. Nais ko ring pag-usapan ang kasal nila. Ano sa palagay mo? G. Prescott, may isang bagaga na hindi ako sigurado kung dapat bang sabihin. Mahigit 10 taon ka na sa tabi ko. Wala kang hindi pwedeng sabihin sa akin. Eto lang, nung huli akong bumisita sa pamilya Drayton, napansin kong ang mga magulang ni Miss Drayton ay parang hindi gaanong nagpapahalaga kay G. Prescott. Sa palagay mo ba kailangan pa natin silang imbitahin? Ayon sa matandang kasabihan, ang babaeng anak hindi pwedeng manatili sa bahay magpakailanman.
Habang nakikipag-usap ako kay Ella kagabi, naunawaan ko na sa loob ng 3 taon na wala si Jonah, si Ella ay nagtiis ng 3 taong hirap kasama siya. Si Ella ay isang babaeng maamo at mapagbigay. Siya ang perpektong kapareha para sa kanya. Pero, Alam ko ang sasabihin mo, ginagawa ito ng mga Drayton dahil sa pag-aalala para kay Ella. Sa palagay nila, hindi karapat-dapat si Jonah para sa kanya. Gamitin ang pangalan ng pamilyang Prescott para tulungan sila. Imbitahin sila at linisin ang hindi pagkakaunawaan na ito. naiintindihan ko. Gagamitin ko ang pangalan ng pamilyang Prescott para maghanda ng ilang regalo para sa kanila. Mabuti. Kenneth, gamitin agad ang pangalan ng pamilyang Prescott para maglipat ng 2 bilyon sa pamilya Drayton. Hay, Gising ka na, mag-almusal tayo. Halika na. Ella, kumusta ang tulog mo kagabi? G. Prescott, napakaganda ng tulog ko kagabi. Matagal-tagal na rin simula nang huli akong makatulog ng ganito kakomportable. tatay. Ano ba iyang tingin mo? Ella, hindi kita naasikaso ng maayos kahapon. Huwag mo sanang isipin. Hindi naman. Napakabuti ninyong host. Dapat kayong dalawa ni Jonah pumunta sa Brightfield Hotel mamaya. At habang nandyan kayo, imbitahin ninyo ang mga magulang mo. Dapat magkaroon ng magandang pagkikita ang ating 2 pamilya at saka pag-usapan natin ang inyong kasal. Tatay, hindi na kailangan. Pwede naman pag-usapan natin ito sa ating dalawa. Tama. Huwag na tayong gumastos ng malaki. Ang kasal ninyo ay malaking bagay para sa magkabilang pamilya. Kung hindi magkikita ang mga magulang, hindi tama yon. Sige, usap na yan. Nakapagpa-reserve na ako sa hotel. Ako at si Evan ang mauuna sa hotel at maghihintay sa inyo. Jonah, ikaw ang sumundo sa kanila. Huwag kang mag-alala anak. Tutulungan ka talaga ni Daddy na mabawi siya. Kakasipa lang sa akin ang mga magulang mo. Talagang hindi sila pupunta. Anong gagawin natin? Paano kung humanap tayo ng 2 tao na magpapanggap sa kanila? Magpapanggap? Hindi pwede yon. Nakita na ni Amelia ang mga magulang mo. Kung kukuha ka ng mga artista, talagang mahuhuli ka. Anong gagawin natin? Ano pa bang magagawa natin? Sundin na lang natin ang sinabi. Hindi ako tatawag. Kakasipa lang sa akin. Talagang hindi pupunta ang mga magulang ko. Kung may tatawag, ikaw na. Ako na ang tatawag. Tama, hindi pa rin ako tatawag. Nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo na lang. Ako sa huling pagkakataon, hindi ba? Susubukan ko. Sige. Talagang darating kami ng maaga. Sige. Sino yung kausap mo sa telepono? Ang saya-saya mo naman. Ang pamilya Patterson. Si Kenneth mismo ang tumawag. Sabi niya, hindi lang niya tinitiyak na magpapatuloy ang proyekto sa Starlake Bay. Mamumuhunan din siya ng $2 bilyong sa atin. 2 bilyon? Seryoso ka? Siyempre, totoo yan. Si Kenneth ay binigyan ako ng kanyang salita sa telepono. O nga pala, sinabi rin niya na inimbitahan tayo ng mga Patterson sa Brightfield Hotel para pag-usapan ang kasal ng ating anak. Ang ating anak ay nagbago na rin ng isip. Sinabi mong inimbitahan tayo ng mga Patterson? Si Kenneth mismo ang tumawag sa'yo? Baka si Miss Blackwell ang may pakana nito para sa lalaking yon? Imposible. Sa buong Riverdale bukod kay Miss Blackwell at sa mga Patterson, sino pa ang may ganoong kalaking pera? Bukod pa riyan, kung si Miss Blackwell ay handang magbigay sa kanya ng 2 bilyon, magtatrabaho pa kaya siya sa isang construction site? Sa tingin ko, ang ating anak ay nagbago na ng isip. Siya at si Nick ay nagbati na. Tama, yun na yon. At ang Brightfield Hotel ay ang pinakamagandang hotel sa Riverdale. Pagmamayari ito ng mga Patterson, ang isang kainan lang doon ay nagkakahalaga ng 100,000. Kahit na magtrabaho yang paslit na yan ng buong buhay niya, hindi pa rin niya kayang bayaran yon. Anak, tumawag si Kenneth sa tatay mo. Gusto niyang pumunta tayo ron. Mapa, hindi naman kayo tutol na makipag-ayos ako sa... Nagbago na ng isip ang tatay mo at ako. Desisyon mo yan. Susuportahan ka namin. Huwag nang magsalita pa. Maghahanda na ako ng mga gamit ko. Sige. Ano? Pumayag ba siya? Mabuti. Magbihis ka na. Tara na. Handa na ang lahat ng pagkain. Bakit nandito ka pa? Prescott.
Miss Blackwell, tungkol sa proyektong napag-usapan natin dati. Mabait si Mr. Prescott na pinayagan kanyang umalis ng araw na iyon. Swerte ka na nga. Ang lakas ng loob mong manatili rito at banggitin pa ang proyekto. Oh, syempre. Amelia, ang pagkakaisa ay nagdudulot ng yaman. Lahat naman ay nagkakamali. Pagdiriwang ang araw na ito. Huwag nang balikan ang nakaraan. Kung tunay ang pakikipagkolabora ng pamilyang Patterson, hindi imposible. Tunay na tunay. Sige, maaari ka nang umalis ngayon. Miss Blackwell, maghihintay ako sa labas para sa mabuting balita. Chum Prescott, Mama, hindi mo alam ang nangyari sa Draytons, ang ginawa nila kay Mr. Prescott. Amelia, ito ay proyektong nagkakahalaga ng $100 bilyong. Nagsaliksik na kami. Sa Riverdale, bukod sa pamilyang Patterson, wala nang iba ang kayang humawak ng proyektong ito. Bukod pa riyan, payag ang pamilyang Patterson na tayo ang kumuha ng malaking bahagi. Mga negosyante tayo. Lahat ay tungkol sa panalo para sa lahat. Gayunpaman, pagdiriwang ang araw na ito. Kung tunay ang pakikipagkolabora ng pamilyang Patterson, magiging kasukdulan ito para itong magandang simula para sa pagsasama ng ating mga pamilya. Naiintindihan ko, Chum Prescott. Manatili ka rito at alagaan si Chum Prescott. Opo. Ginoong Patterson. Unawain mo ito. Ngayong araw ang hotel ay walang tatanggapin na bisita. Kayo sa seguridad dapat maging matalino. Opo. Siguraduhin ninyong ang mga bisita sa kwartong ito ay mabibigyan ng pinakamagandang serbisyo. Kung may mangyaring mali, papatayin ko kayo. Naiintindihan, Ginoong Patterson. Magagawa ang lahat ayon sa inyong utos. Binibining Blackwell. Binibining Blackwell, wala na kayo rito. Handa na ba ang kontrata? Binibining Blackwell. Handa na, Binibining Blackwell dito po. Maging matalino. Seguridad, panatilihin ang kaayusan. Perpekto. Matapos itong isuot, mas gumanda ang dating mo. Karamihan ay dahil gwapo ako. Kahit anong isuot ko, maganda ang dating ko. Tama na ang pagyayabang. May kasunduan tayo. Tinutulungan kita ngayon, tapos quits na tayo. Sige. Kung hindi mo ako ginugulo, ang isang lalaking tulad ko ay may napakaraming babae sa paligid. Literal, nahihirapan akong huminga. Kung hindi dahil sa tatay ko, na ipinilit akong sumama sa kanya, paano ako? Muntik na akong mamatay sa hirap ng paghinga. Nasaan na kayo ni Pa? Ella! Ayos, ang magsing-ibig na nandadaya, hinahanap ko lang kayo. Walang pagmamadali. Maglaan ka ng oras. Pag-uusapan natin yan mamaya. Nick, anong ginagawa mo dito? Bakit ako nandito? Dahil lahat iyan sa iyo, sa mag-asawang mandaraya. Ngayon, anuman ang gawin ko, kailangan ko munang iulat iyon sa tatay ko. Anong pinagtatawanan mo? Sakto lang ang dating mo. Dahil niloko mo ako noong huli, hinahanap-hanap kita. Ngayon ang perpektong araw para pagbayaran ka. Seguridad! Ginoong Patterson. Baliin ang mga binti niya. Itapon mo siya. Nick, anong ginagawa mo? Para maghiganti, syempre. Patterson, mukhang yung leksyong ibinigay ko sa'yo nung huli, hindi ka pa rin nagbago. Kung ganyan ka pa rin katigas ang ulo, handa akong turuan ka uli. Wisit, binabanggit mo pa ang nangyari noong huli? Patayin siya! Lahat tumigil. Tagapamahala, Porter. Sakto lang ang dating mo. Ang dalawang ito ay gumugulo sa kaayusan ng ating hotel. Ikaw, kumuha ka ng mga tauhan at itapon silang dalawa. Hindi po, tagapamahala. Inanyayahan kami dito ni Ginang Blackwell at ng tatay ni Jonah. Katarantaduhan. Si Ginang Blackwell at ang tatay ko ay nasa itaas ngayon sa silid pulungan, nag-uusap tungkol sa negosyo. Ano ang tingin mo sa Brightfield Hotel? Kahit sinong basura lang ay makakapasok? Hayaan mong sabihin ko sa'yo, isang hamak na manggagawa lang siya. Sa pinakamaganda, ang tatay niya ay isa lamang. Basurero. Nick, gamitin mo ang iyong mga salita. Ano, naawa ka sa kanya? Sinasabi ko sa'yo, ang aming Brightfield Hotel ang pinakamaluhong hotel sa Riverdale. Ang tatay niya ay isang basurero lang. Sigurado akong habang buhay siyang magiging basurero at hindi pa rin kayang maglabas ng kahit piso dito. G. Patterson, may VIP na bisita tayo ngayon. Espesipikong inutos ni President Patterson na huwag tumanggap ng anumang customer ang hotel dahil sa takot na maistorbo ang VIP na bisita. Teka, ulitin mo ang sinabi mo kanina. Ano, ginigisa mo pa ako? Nasaktan ba kita? E di uulitin ko, ang tatay mo ay isa lamang basurero. E ano naman?
Pinabayaan ko na noong nakaraan at wala akong pakialam na wala ka ng pag-asa. Pero dahil naglakas loob kang insultuhin ang tatay ko ngayon, naabot ko na ang limitasyon ko. G. Patterson. Ang kapal ng mukha mo. Ang lakas ng loob mong magtaas ng kamay sa aming Brightfield Hotel. Jonah, ayos lang ba ang kamay mo? Ayos lang ako. Buwisit! Lakas ng loob mong manapak sa sarili kong lugar, patayin niyo siya para sa akin. Huwag kayong gumalaw. Tumawag ka ng tulong, bilis. Dahil naglakas loob kang magsalita, bakit hindi ako maglalakas loob manapak? Binabalaan ko kayo, walang dapat gumalaw o kayo ay talagang magsisisi. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Karapat dapat ka ba? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon, yung VIP na bisitang sinabi mo, ako yan. Hindi, Jonah. Huwag mong isipin na dahil kilala mo si Miss Blackwell na ikaw ay isang big shot. Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Yung VIP na bisita ng tatay ko ngayon ay ang kay Miss Blackwell tunay na amo, kilala bilang Cash King ng lungsod, Chemso Prescott. Ang lalaking iyon ay tatay ko. Ikaw, tatay mo. Ngayon, pwede na ba tayong pumasok? Mr. Patterson. Si Jonah ay talagang nagmamalaki. Hoy, magtiwala ka sa akin, hindi ako nagsisinungaling. Tara na. Tumigil ka dyan. Isang hamak. Niloko mo na ako dati. Ngayon sa palagay mo ba kaya mo ulit gawin iyon? Kung ang tatay mo ay talaga Shem Prescott, bakit ka gagawa ng mabigat na trabaho sa isang construction site? Kung niloloko kita o hindi, tawagan mo lang ang tatay mo at tanungin. Ginoong Patterson, dapat mag-ingat tayo. Kung totoo ang lahat ng sinabi niya, tapos na tayo. Kalakalan yan. Nasa itaas ang tatay ko at si Miss Blackwell at pinag-uusapan nila ang kolaborasyon. Alam mo yan, Jonah? At sinusubukan mong sirain ang kolaborasyon ng ating mga pamilya, di ba? Ang kolaborasyon ng inyong mga pamilya ay isang salita lang mula sa akin. Kailangan ko pa bang sirain yon? Sige, kung hindi mo siya hahampasin, ako na. Pigilan siya. Jonah, tumatawag ka ng backup? Ngayon, patay ka talaga ngayon. Ang sino mang magtangka kay Ginoong Patterson ay hindi pa ipinapanganak. Hindi kayo marunong tumigil. Nakakagalit ito na maglakas loob pang manggulo dito sa Brightfield Group. Manager Porter, huwag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Tumawag ka ng backup. Kumusta? Lahat pumunta sa lobby, may nanggugulo dito. Oo. Sinasabi ko sa'yo, sa buong Riverdale, walang may lakas ng loob na sumalungat sa pamilyang Patterson. Ngayon, ang araw ng pagkamatay mo. Sige, tingnan natin sa ating dalawa kung sino ang maunang mamatay. Hoy, nasaan kayo? Bakit wala kang sinasabi? Nasaan kayo? Patayin mo siya. Jonah, ngayon ang araw ng pagkamatay mo. Sino ka? Huwag mong galawin ang anak ko at tingnan mo ang mangyayari. Tara na. Jonah, ngayon ang araw ng pagkamatay mo. Sige, tingnan natin. Sa ating dalawa kung sino ang maunang mamatay. Jonah, huwag kang magpadalos-dalos. Napakarami nila. Hindi natin sila kayang talunin. Umalis na tayo dito. Gusto mong umalis? Akala mo ba ang Brightfield Hotel ay isang pampublikong parke? Akala mo basta-basta ka lang makakapunta at aalis dito? Wala sa inyong dalawa ang makakaalis ngayong araw na ito. Tagapamahala, Porter. Kung gusto niyang umalis, maaari siya. Gayunpaman, kailangan niyang tumahol na parang aso nang nakaluhod at gumapang sa pagitan ng mga hita ko. Narinig mo ba yon? Sabi ni Mr. Patterson, kailangan mong gumapang palabas sa pagitan ng kanyang mga hita. Akala mo karapat-dapat kang magpaluhod sa akin? Sa paningin ko, ang pagdurog sa pamilyang Patterson ay kasing dali ng pagdurog sa isang langgam. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ito lang ang paraan para mabuhay ang pamilyang Patterson. Ang lakas ng loob mo. Hoy, kayong lahat! Dakpin ninyo siya, balihin ninyo ang mga binti niya. Gagawin ko ang gusto ko sa babae niya sa harap ng lahat. Tumigil kayong lahat. Tatay.
Kinoo, Bulag ka ba? At naglakas loob kang hawakan ang aking mga pinagpipitagan ng bisita. Sino ka? Ako ay isang taong hindi kayang mapahamak. Ang bayag ko. Tagapamahala, Porter. Ayos ka lang ba? Jonah? Ganito ba lagi ang tatay mo, brutal? Medyo mainit ang ulo ng tatay ko. Higit pa sa mainit ang ulo yan. Makinig ka. Kung ang anak ko at manugang ay mawalan kahit isang hibla ng buhok ngayon, sisiguraduhin kong ang natitirang buhay ninyo ay gugulin sa wheelchair. Nagtataka ako kung sino. Ang forma mo parang importante. Akala ko may dumating na malaking tao. Ang palatatay lang pala nitong batang to. Walang kwenta. Nagmamagaling, gustong ilagay kami sa wheelchair. Sa tingin ko, kayo ang dapat nasa wheelchair. Ano pang hinihintay ninyo? Patayin sila! Binata, bago ka magpadalos-dalos, dapat mong isipin. Kung kaya mong harapin ang mga kahihinatnan. Kailangan ko bang mag-alala sa kahihinatnan ng pagpatay sa dalawang taong walang kwenta? Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sandali lang. Nick, ako ang dahilan kung bakit nagsimula ang lahat ng ito. Ako ang mananagot. Nakikiusap ako sa'yo, pakawalan mo na sila. Talagang tunay ang pagmamahalan ninyong dalawa. Pakawalan sila? Sige. Pero, dito ka dapat manatili at maghubad sa harap naming lahat. Kung maganda ang mood ko, baka pakawalan ko siya at palayain silang dalawa. Ella, huwag mo siyang pansinin. Halika, tumabi ka sa akin. Ayokong matalsikan ka ng dugo. Jonah, alam kong close ka sa tatay mo, pero wala dito si Miss Blackwell. Hindi natin siya kayang talunin. Sino ba ang mga Patterson para? Magmalaki rito? Ikaw ang anak ni James Patterson, di ba? Gago, matalino ka pala. Sige. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Paatrasin mo ang mga bodyguard mo. Lumapit ka rito at humingi ng tawad sa magiging manugang ko. Kung hindi, hindi ko palalampasin ang pamilyang Patterson. Ang dami mong napanood na drama. Kayo'y malamang ay nabaliw na. Matandang gago. Sino ka ba? Kailangan ba ng pamilyang Patterson ng awa mo? So hindi ka papayag? Ano pa ba? Akala mo karapat-dapat ka? Sige, akala ninyo ang pamilyang Patterson ay makakapaghari sa mundo. Hindi ninyo alam, napakalawak ng mundo. Yung mga kayang durugin ang mga Patterson ay nasa lahat ng sulok. At sa pagkakataong ito, kami ay isa sa kanila. Siyempre naman, dakpin sila. Tay, samahan mo si Ella at umatras kayo. Ayos, anak. Ikaw. Ano ang gagawin mo? Ano ang ginagawa ko? Harapin ka, malinaw naman. Ikaw? Tama na ang ikaw. Hindi ba't nagpapakatapang ka kanina? Ella, mula ngayon hanggang ang mga Prescott ay nandito,
Wala nang mga api sa iyo. Sinasabi ko sa'yo, nandito ang tatay ko. Kung malaman niya, Ano naman kung malaman niya? Nakalimutan mo na ba kung gaano kahabag-habag ang iyong tatay? Halika na. Halika, ngayon. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ella. Maliit na pasaway. Kahit na nandito pa ang tatay mo, hindi siya maglakas loob na magsalita. Akala mo talaga ang lakas-lakas mo. Legend Clark, nandito ka na rin. Hindi lang siya nagkakagulo sa hotel. Sinabi pa niyang gigibain niya ang pamilyang Patterson. Legend Clark, kailangan mong patayin siya. Huwag kang mag-alala, Mr. Patterson. Ako na ang bahala. Legend Clark? Siya kaya yung isang suntok lang patay na ang toro? Ang alamat na si Clark? 8 taon ng kampeon si Legend Clark at hindi pa natalo. Wala na silang pag-asa. Legend Clark, nandito ka na. Ipaghiganti mo ako. Dinurog nila ang bayag ko. Ano? Mga palabas lang yan. Ang lakas ng loob mong magpasikat. Tingnan natin ang kaya mo. Legend Clark, ang galing! Hahaha. Jonah, sabihin ko sa'yo, ngayon ang araw ng pagkamatay mo. Ginoong Prescott, malakas itong lalaking ito. Ayos na lang, akin na siya. Kayong dalawa, umurong kayo at magpahinga. Bata, ang lakas ng loob mong hamakin ako. Legend Clark, siya yung Jonah na yon. Sabi niya, wawakasan niya ang aming pamilyang Patterson. Legend Clark, basta't kaya mong baliin ang 2 paa niya para sa akin, ang pamilyang Patterson ay magbibigay sa'yo ng gantimpalang 100 milyon. Masyado kang mabait, Ginoong Patterson. Ang iyong ama at ako ay matagal nang magkaibigan ng pamilya. Ang pag-uusap tungkol sa pera ay sisirain lang ang ating pagkakaibigan. Bata, ikaw ba ang magwawakas sa sarili mo o ako ang magtatapos sa iyo? Sa galing mo, hindi ka karapat-dapat na ako ang magpakamatay. Gusto mong mamatay? Jonah. Yan na lang ba ang kaya mo? Anong nangyayari? Ngayon, ako naman. Ikaw. Ito, anong nangyayari? Legend Clark, ni isang suntok ay hindi kayang tanggapin. Jonah, ikaw. Magaling, gaya ng inaasahan ko. Ikaw. Huwag kang lalapit pa. Miss Blackwell, huwag kang mag-alala. Strong Vigor Group ang pumili sa akin bilang kinatawan. Lubos kong hindi ka bibiguin. Mabuti naman. Oo nga pala, may isa pa. Ang kasunduan ni Mr. Prescott kay Miss Drayton ay naayos na. Chairman Prescott, sinabihan ako na sabihin sa iyo. Kung ang iyong anak na lalaki maglakas loob na manggulo ulit kay Miss Drayton, kami ay hindi magpapakita ng awa. Pakiusap. Sabihin mo kay Chairman Prescott, wala siyang dapat ikabahala. Ang batang yan ay nakakulong na. Mula ngayon siya ay tuluyan ng titigil sa paggulo kay Mr. Prescott. Yan ang pinakamabuti. Maligayang pakikipagtulungan. Ikaw, tumigil ka. Bakit ka matatakot sa kanya't marami tayo? Lahat, hulihin siya. Sige? Ano pang hinihintay ninyo? Sige? Sige. Lahat, tumigil kayo ngayon din. Lahat tumigil kayo ngayon din. G. Patterson, BB Blackwell, nandito na rin kayo sa wakas. Ang tatlong ito hindi lang basta naggulo sa hotel natin kanina. Muntik na nilang mabasag ang itlog ko. Bilisan nyo, maghanap kayo ng magkukulong sa kanila. Ikulong sila. Tumahimik ka, ang lakas ng loob mo.
Tamang-tama ang pagdating ninyong dalawa. James, ang yabang ng anak mo. Hindi lang niya inapi sa harap ng publiko ang anak ko at ang magiging manugang ko. Pati nang dumating ako, gusto pa niyang ibagsak ako. Hindi, G. Prescott, pakikuha muna. Ako ay talagang bibigyan ka ng kasiyasyang paliwanag. Hindi na kailangan ng paliwanag. Kanina pa binigyan na namin siya ng maraming pagkakataon. Anak kang suwail. Nang walang pahintulot ko, sinong nagsabi sa iyong lumabas at magdala ng gulo sa akin? BBG Blackwell, hindi ganon. Nang dumating kami, sinabi namin sa kanya na inanyayahan kami rito ninyo at ni G. Prescott. Sila ang nagsimula. Wala kaming magawa kundi lumaban. Kayong dalawa, lumuhod kayo ngayon din at humingi ng tawad kay G. Prescott at G. Prescott. Wag na. Kanina lang sinabi ni G. Prescott na binigyan na niya sila ng napakaraming pagkakataon. Simula ngayon, ang pamilyang Patterson ay hindi na kailangang umiral. Eto. G. Prescott. G. Prescott. Kasalanan ko na hindi ko sila nadisiplina. Ako ang dapat sisihin. Dahil sa pamilyang Patterson sa mga taon ng tapat na paglilingkod, patawarin ninyo kami ngayong pagkakataong ito. Bilis, alis na tayo. Hindi mo pwedeng galawin ang taong ito. Hindi ba yan ang alamat na si Clark? Paano siya napunta sa ganyang kalagayan? Ito, anong nangyayari dito? Binibigyan kita ng pagkakataon. Hintayin ko kayo na maghiganti pa rin sa amin. Jonah, G. Prescott. Ella, kapag may kinalaman sa ilang tao, kailangan ng ibang paraan. Hindi mo kailangang makiusap para sa kanila. Hindi. Nanay, tatay, anong ginagawa ninyo dito? Ella, anong nangyayari? Bakit nakaluhod dito si James? Tatay, tumayo ka. Ang pamilya Patterson ay isang kilalang pamilya. Kung wala sila, hindi naman tayo magugutom. Ano ang pinagsasabi mo? Alam mo ba ang lalaking nakatayo sa harap mo kung sino talaga siya? Siyempre, kilala ko siya. Hindi ba siya yung hampas lupang nagtatrabaho sa konstruksyon? Jonah, hindi ba't si Ginang Blackwell ang gumawa ng lahat yon para sa kanila? Tangka. Siya ang pinakamayaman sa buong bansa, ang pinuno ng 4 na dakilang angkan, at ang leader ng pamilyang Prescott, ang Patriarcha Prescott. Isang hampas lupa? Ang hampas lupang sinasabi mo ay ang taong nakatago ang pagkatao sumailalim sa 3 taong pagsasanay bilang binatang Panginoon ng pamilyang Prescott. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Prescott. Ano? Isa ka bang mayamang tagapagmana talaga? Ella, kami ay mayroong 3 taong kasunduan. Sa loob ng 3 taong yon, hindi siya pinayagang ibunyag ang aming mga pagkakakilanlan kanino man. Kaya, nitong mga nakaraang taon, medyo nagtiis ka sa piling niya. Pero huwag kang mag-alala, mula ngayon, ang pamilyang Prescott ay babayaran namin ng higit pa yan para sa iyo. Totoo yan! Lahat yan totoo! Totoo pala ang sinasabi ni Jonah. Yung 2 bilyon ay walang kinalaman sa pamilya Patterson. Binigay sa atin yon ni Jonah. Siguro siya nga. Alam ko na. Sino pa ba ang may impluensya para personal na paggalawin si Kenneth? Naintindihan ko na ngayon. Yung pagtrato natin kay Jonah dati, masama ito. Kayong dalawa ang mga biyenan siguro. Biyenan, pakiakyat na lang muna kayo para magpahinga. Ako na ang bahala dito at sasabay ako sa inyo. Prescott, hindi namin alam kung sino kayo. Nakikiusap kami, bigyan niyo pa kami ng isa pang pagkakataon. Pakiusap? Ngayon kayo natatakot? Oo, tama. Mr. Prescott, wala akong kinalaman dito. Siya ang may pakana. Nick, siya ang nag-utos sa akin. Hoy, kung hindi ka nagpapakiss-ass sa akin, gagawin mo ba yon, ha? Jonah, ikaw na ang bahala dito. Sa iyo. Sige tatay, nakuha ko na. Jonah, Ginoong Prescott, nagkamali ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Nakikiusap ako. Huwag mong kansilahin ang kolaborasyon ng ating mga pamilya.
Hindi ba't gusto mo lang na mag-striptease si Ella para sa iyo? Hindi. Bastos ako. Basura ako. Bastos ako. Alam ko talagang nagkamali ako. Ginoong Prescott, bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ginoong Prescott, bigyan mo ako ng pagkakataon. Ginoong Prescott. Sige. Kung gayon kayong dalawa. Ang mag-striptease sa publiko. Siyempre. Maghuhubad kami. Okay na ba ito, Ginoong Prescott? Maganda ba ang itsura? Ayos na ba ito, Ginoong Prescott? Tingnan mo, kakagawa ko lang nito, Ginoong Prescott. Sige, tama na yan. Akala mo ba ang pagsasayaw ay sapat na para bayaran ang lahat? Sinabi ko sa'yo. Magdudusa ka dahil dito. Josh, Terry? Opo, Ginoo. Mr. Prescott, kahabagan niyo ako. Ipagkaloob niyo po ang buhay ko, Mr. Prescott. Pakawalan niyo po ako, Mr. Prescott. Mr. Prescott, nakakita na po ako ng liwanag, Mr. Prescott. Basta kahabagan niyo lang ako at ang pamilya Patterson. Gagawin ko ang lahat. Ibibigay ko sa inyo ang hotel na ito bilang kabayaran. Ano sa tingin niyo? Wala akong pakialam sa hotel mong yan. Sinasabi ko sa'yo, sino mang humiya sa akin, hindi ko palalampasin kahit isa. Jonah, ako. Ay nanay mo pa rin, hindi mo ba ako mapapatawad? Jonah, nagbago na kami. Ginoo, Ginang, anong ginagawa nyo? Tumayo kayo. Kung hindi nyo kami patatawarin ngayon, hindi kami tatayo. Dito na lang kami luluhod. Tama siya, Jonah. Mula ngayon, hindi na kami magiging mapagpaimbabaw. Talagang hindi na kami lilingon pa sa inyo. Oo, tama. Bigyan nyo man lang kami ng isa pang pagkakataon. Alam kong nagkamali ako. Nagkamali kami. Mga biyenan, alam naming ang iniisip nyo lang ay ang kapakanan ni Ella. Tama. Sa ngalan nitong pasaway, pinapatawad ko kayo. Ginoo, Ginang, tumayo muna kayo. Tingnan nyo. Yung nakaraan. Kinalimutan ko na. Pero kung ganun pa rin ang trato nyo, talagang hindi ko na kayo kikilalanin. Hindi. Talagang hindi na kayo gaganyanin tulad ng dati. Mula ngayon, talagang ituturing ko kayong parang sariling anak. Tama. Mabuti. Sige na, tumayo na kayo. Mr. Prescott, ako naman. Umalis ka. Huwag mo akong gambalain. Ella, tingnan mo ako. Sa lahat ng taon na nagpapakatanga ako sa'yo, pwede bang pakiusapan mo? Si Mr. Prescott para sa akin. Nick, ikaw ang may kasalanan nito. James, bibigyan kita ng 1 minuto para kunin ang anak mo at umalis dito. Prescott, Mr. Prescott, para sa akin, pwede bang... Akala mo may impluensya ka? Ibig mong sabihin si Mr. Prescott ay wawakasan ng angkan ng Patterson. At kung oo? Sige. Kayong lahat ang nagtulak sa akin. James, ano ang balak mo? Wala akong masamang intensyon. Gusto ko lang na ang angka ng Patterson ay may pagkakataon. Pero dahil ipinipilit nyo na ilagay kami sa sulok, edi samantalahin ko na ang dami ng tao ngayon dahil marami tayo dito para isama ko kayong lahat sa pagbagsak ko. James, mabuti pa isumuko ka na lang. Baka isipin pa naming nabuo kang iwan. Anong sinabi mo? James. Ang tagal ko nang nasa larong ito sa loob ng maraming taon. Nabuhay ako sa peligro. Akala mo ba natatakot ako sa mga banta mo, James? Akala mo madadala mo kami sa pagbagsak mo. Oo, tatay. Kakaunti lang sila. Ito lahat ang gulo na ibinasok mo sa akin. G. Prescott. Ikaw ang namamahala sa mundo ng negosyo, kaya alam mo sigurong hindi kayang kalabanin ng 2 kamay ang 4. Ginoong Prescott, Mr. Prescott, mas mabuting magkaibigan kaysa magkaaway. Kung papayagan mo lang ang pamilya Patterson na makapagpahinga, nangangako ako na maglilingkod sa iyo habang buhay. Ibibigay ko pa sa iyo ang kalahati ng ari-arian ng pamilya Patterson bilang kabayaran. Mukhang magandang plano yan. Naglalaro ka ng numero? Sige. Kenneth, kailangan kita rito agad. Sa Brightfield Hotel.
pasensya na, Ginoong Prescott. Huli na ako. Paligiran ng lugar. Huwag ninyong pabayaang makatakas kahit isa. Opo, Ginoong Prescott. Paligiran sila. Hindi ba gusto mong makita kung sino ang mas maraming tauhan? Gusto mo pa bang makipagkumpara? James, maaari kang umalis pero pinili mong magtungo mismo sa impyerno nang walang pintuan. Jonah? Ella? Kayo ang magsabi sa akin. Paano natin dapat sila tratuhin? Ipapaubay ako kay Jonah. Sige. Ang nangyari ngayong araw ay walang kinalaman sa inyong lahat. Ayokong magdulot ng problema sa inyo. Kung alam ninyo kung ano ang makabubuti sa inyo, umalis na kayo rito. Mula ngayong araw, ang Riverdale ay wala ng pamilyang Patterson. Kunin ninyo ang dalawang ito. At i-drag palabas. Ginoong Prescott. Nagkamali ako. Ginoong Prescott, alam kong nagkamali ako, Ginoong Prescott. Bigyan ninyo po ako ng isa pang pagkakataon, Ginoong Prescott. Ginoong Prescott, natuto na ako sa aking pagkakamali. Kaibigan, umupo tayo at pag-usapan ang kinabukasan ng ating mga anak. Oo, tama. Kaibigan, pumili tayo ng angkop na petsa. Imbitahin mo rin ang iyong asawa. Dapat magsama-sama ang ating mga pamilya. Maghanap tayo ng petsa para sa kasal. At tapusin na ang lahat. Mabuti, maganda ang pakinggan. Jonah, Ella, may sasabihin ba kayong dalawa? Masaya ako sa kahit anong ipagpasya ninyo. Tama yan, tatay. At sa inyong dalawa, para sa ganitong bagay, kayo ang dapat magtakda ng petsa. Napakaganda naman yan. Ang dalawa nila ay napakalapit. Oo, totoo nga. Amelia, sabihin mo sa mga tauhan sa bahay na maghanda ng pinakamasarap na pagkain at inumin. Magiinom ako kasama ng manugang ko hanggang sa malasing tayong dalawa. Eput. Tara na. Halika na. Dapat mag-inuman ng todo tayo ngayon. Lalaki ka na, bakit mas mahiyain ka pa sa babae? Ano ba alam mo? Hindi ito kahihiyan. Tinatawag itong pagiging mahinahon ng lalaki. Katarantaduhan niyang mahinahon na yan. Bakit hindi ka na lang nagsinungaling kanina? Baka naman nahulog ka sa akin. Siguro nga. Parang panaginip lang. 2 taon na ang nakalipas. Matapos mangyari yung insidente, nangangarap ako sa'yo. Ngayong narito na tayo, ikaw na nga. Ganun ba? Kaya pala ayaw mo ng kahit ano. Yun pala, katawan ko lang ang gusto mo. Nagsasabi ka ng kung ano-ano. Tingnan mo nga, tama ako, di ba? Namumula na mukha mo. Tigil na. Aray, nanakit ka pa.